Isa po mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong napagbibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataong mapaglingkuran po kayong lahat sa pamamagitan po nitong ating online ministry. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pakikisubaybay, sa mga sumusubaybay sa online at maging sa television. It's our great joy na patuloy pong makasama kayo at patuloy na mapag-aralan ang mga magagandang lessons that we can pick up mula po sa ating team na The Great Controversy. And I hope na sa pagsisimula po ng mga pag-aaral na ito, for the last few weeks na tayo nag-aaral, kayo po'y nakikinabang, nabibless at nakikita po natin that we are indeed a part of this or affected because of this great controversy between God and Satan. Napag-usapan natin nung nakaraan, yung topic po natin, light shines in the darkness. And for the next few weeks na mag-aaral po tayo, pag-uusapan po natin how important it is that we go back to the Word of God, to really read it, study it, at nawa po ay ito ay ma-encourage tayo na mas lalo pang magtapat at lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya'y tapat at hindi niya po tayo pababayaan. Purihin ang Panginoon, at kung na-miss niyo po yung ating mga pag-aaral, ay maaari niyo pong balikan sa aming pong social media account para nang sa ganun po ay masubaybayan ninyo at masundan nyo po kung paanong itong ating topic ay nagde-develop. May mga ilang concepts na dinadala po natin mula dun sa nakaraan, dinadala natin hanggang ngayon at dadalhin pa natin sa mga susunod because we want to emphasize the importance of these things. Okay? At ang pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito, napakagandang topic, ang title po natin, Standing for the Truth. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines at maging sa mga iba't ibang mga pages sa social media na tayo po ay nakakapag-share, nakapagbahagi at ganun din po sa mga churches na piniplay o kanila pong pinapalabas itong ating video. Binabati ko po kayong lahat. It's our great joy na patuloy pong makapaglingkod sa inyo for the longest time or for not so many but for some years. Nakasama po namin kayo at patuloy pang nakakasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And we hope that the Lord will continue to bless this ministry all for God's glory. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nananalangin, sumusuporta at nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na patuloy pang makapag-share ng kanilang mga blessings so that the ministry that we have started here will continue to grow for the glory of God. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid ko. At kaya naman for some years, sa ilang taon na nagpapatuloy po tayo, ay ito'y dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil po sa inyo na mga nagpe-pray po para sa amin, para sa aming mga kalusugan at maging sa mga pangangailangan ng ating ministry. At ganoon din po sa mga lugar na nadadalaw po ng inyong lingkod, sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa mga kapatid at mga kaibigan na talaga namang ang puso ay napakabukas na tumanggap, mag-share na kanilang blessings, magpatuloy. Kaya naman po ang inyong lingkod ay nakakapunta sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po at ang tanging kagustuhan lamang po natin ay patuloy na maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. At kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell, paki-follow nyo po ang aming page. You can also follow our account, yung mga account po namin para nang sa ganon you will be blessed with the inspirational thoughts, inspirational posts, mga motivational na mga Bible quotes na amin pong sinishare o nababasa, na sinishare po namin diyan upang nang sa ganon ay ma-notify po kayo at hindi lang yun, kayo po ay makinabang at malay ninyo may mabasa kayo na you think it's worth sharing,
You can share it to your friends as well so that in simple ways, you are becoming a digital missionary for the Lord. Amen? At again, purihin ng Panginoon na magkakasama po tayo at ang aming pong pasasalamat ay ganun na lamang sapagkat tunay po, napakasaya lang na patuloy po namin kayong mapaglingkuran at makapagbahagi ng salita na ating Panginoong Diyos sa mga ganitong pagkakataon. At lalong higit mga kapatid, pakisama niyo po ang inyong lingkod sa mga gawain po nating ginagawa. Even now, ay may mga pangangaral po tayong ginagawa sa ibang mga lugar. At we ask for your prayers for protection and for His providence. At nang sa ganun po ay maging safe tayo. At hindi lang maging safe, maipahayag natin, maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po ako sa pagsisimula natin dito. Tayo po ay yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, mahal na Diyos, at nawa po ang lahat ng mga bagay na aming mapapakinggan, mapag-aaralan, ay makakatulong upang nang sa ganon ay mapalapit kami sa inyo, may suko namin ang aming buhay sa inyo. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, we cannot do this, but we know through the power from the Holy Spirit, through your guidance, we know, dear God, it's possible. Maraming salamat sa aming Panginoong Jesucristo, who died on the cross for us, at dahil po dito, mahal na Diyos, ay meron kaming pag-asa sa buhay na ito. Sa aming pong pag-aaralan ngayon, sa title ng pag-uusapan namin, Help us to stand for the truth. Help us to stand for you no matter what. Pangunahan niyo po kami, mahal na Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyo, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Welcome ko po kayo dito sa ating pag-aaral na may temang The Great Controversy. At tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral at ang pag-uusapan po natin standing for the truth. Pag-usapan natin ito kasi bakit po we live now in a world of compromise. Why? Mapapansin natin at maging sa mga binahagi ko po nung mga nakaraan. Again, mga kapatid, if you miss it, you can go back to our social media page. Tandaan nyo po, during the early Christians, during the early times of Christianity, they were being persecuted. And because some of them are already done or they're already tired of getting persecuted, ano po nangyari? They compromise para nang sa ganun ay maging katanggap-tanggap at matigil na rin yung persecution. And so this is not what it means to stand for the truth. Because when we stand for the truth, we do not compromise the truth. Okay? Kaya po, mapag-aaralan natin na ito'y nangyari sa nakaraan, posible ring mangyari ngayon, lalo na that the influence around us sa media at maging sa mundong ating ginagalawan, it's very hard to determine what's right and what's wrong. Especially if you do not have the guide that comes from the Word of God. If you do not have the truth that is expressed clearly from the Word of God, it will be hard to stand for the truth. And that's why, in order for us to stand for the truth, we need to know the truth. And how do we know the truth? We know the truth by going back to the Word of God. And when we go back to the Word of God, we are introduced to Jesus Christ. We are introduced to God who is the way, the truth, and the life. Kaya po babalik pa rin tayo doon sa ating sinimulan na pag-aaral nung nakaraan, ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos so that the light will shine through darkness. We need to know the truth. And that's why I always try to ask and remind all of us, how's our Bible reading? Ang sabi sa John 3:14-15, which is our key text for this study, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So mapapansin po natin, we have the assurance of eternal life in Christ. Because of that eternal life in Christ, we have nothing to worry. We have nothing to be afraid of. Tandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung konteksto pa nito, nagpapaalala sa atin na tayo ay mga makasalanan and we cannot save ourselves. And that's why we need to look to our Lord and Savior Jesus Christ. We need to
abide in the truth. We need to abide in Christ. We need to know the truth. Kailangan nating pag-aralan ito. Basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. We cannot make excuses. At alam niyo mga kapatid, I can be guilty of this because of all the ministries natin pong ginagawa. If you are following my personal account, grabe mga kapatid, mapapansin po ninyo, I'm always traveling, going to one place, preaching online, preaching from one place to another, serving one place to another. And alam nyo mga kapatid, pag minsan, para bang pumapasok yung kaisipan na dahil busy naman sa gawain, I think it's understandable if I miss a day to read the Bible. I miss some time, or alam nyo, minsan mga kapatid, dahil sa kabisihan sa gawain. But no, because the power will only come when we connect ourselves to God. When we are connected to Him. And that's the only time we can stand for the truth. At titingnan natin dito sa pag-aaralan natin ngayon, ang 3 points na akin pong napulot. As we stand for the truth, meron pong 3 letter P na dapat nating bigyang pansin. Why are we being asked to stand for the truth? And what's the reason? Why are the men of old, okay? Yung men in the Reformation days and even during the early Christianity, they were standing for the truth. And we need to ask ourselves, how can we stand for the truth? This is what we hope to answer in this Bible study. At kung meron po kayong mapulot na iba pang leksyon, then praise the Lord. I won't be able to touch everything dahil limited ang oras natin. Ganun pa man, with the simple and short time that we have, I hope to share with you these simple 3 points na nawa po maging paraan para madaling maalala, madaling makapag-reflect, madali nating maibahagi sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay. And of course, I'm inviting you to share your reflections dyan po sa comment box, doon sa mga nanonood sa social media, sa mga nanonood sa television, isulat po ninyo so that you can share it the following day or whoever person na inyo pong makakausap na baka nangangailangan nito, no? As they stand for the truth. And so, the first letter P, why are we being called to stand for the truth? Pero ulitin ko mga kapatid, in order for us to stand for the truth, we need to know the truth. We need to know Jesus. We need to know the teachings of the Word. Kailangan nating basahin ito, kailangan nating pag-aralan. And then, the reason why we are being called to stand for the truth is because there will be persecutions. And in reality, there were persecutions in the old days. Starting from as early as, when the time, when people accepted God as their Savior, people won't, they cannot believe it, but people are surrounding us won't believe it. And so, persecution was happening. From the Old Testament, at maging sa panahon ngayon, at maging sa mga ibang lugar, persecution is happening because of what we call yung tinatawag po nating paniniwala at pagtanggap sa ating Panginoon Jesucristo. And that's why we are called to stand for the truth, because persecutions will come. Persecution is already happening in some places, and maybe in some places na napuntahan po ng inyong lingkod. When you are deciding to accept Jesus as your personal Savior, automatically you're persecuted by your family, you are cast out. Hindi ka na kinukonsider na part ng family, wala ka nang matitiran, with the desire for you to recant and to give up the faith that you have learned. May mga ganitong mga karanasan. Pero alam nyo, sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan, merong malinaw na sinabi na there will be a great persecution wherein it will happen for more than 1,000 years. And it can be found in Daniel 7:25. Okay? Ang sabi dito, referring to the little horn. Si mga kapatid, ito ay mahabang pag-aaral. But we will just pick up on the concept of persecution. Ang sabi dito, he shall speak pompous words, or ibig sabihin blasphemy, he will claim to be God against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, shall intend to change times and law, then saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. Ayan po, meron na namang pag-aaral dyan sa Daniel 7:25, yung a time, at times, and for half a time, which, again, mga kapatid, you can
You can participate in some of the Bible studies na we might be able to provide, or meron po mga ilang videos that tackles on this, yung tinatawag na 1,260 days, or what we call the Dark Ages, wherein the saints, those who are faithfully following the Lord, they were being persecuted. They were being killed for standing for the truth. They were burned alive. They were hurt. They were in such pain. But at the end of the day, even if they were being burned, they were being hurt, they were in such pain, they were faithful to the Lord. They were standing for the truth because they know whom they have believed. Amen? So, ang point mga kapatid, there will be persecution. Or there has been persecution. There were persecutions, and in the last days, very clearly from the scripture, it says there will be persecution. At malinaw rin ito sa bagong tipan na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na haharap sa iba't ibang uri ng pagsubok ang mga nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At tatandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, when we are being persecuted because of standing for the truth. Kasi posible tayong ma-persecute for the wrong reason. Okay? Posible tayong kagalitan dahil sa maling dahilan. Kasi baka naman mamaya, kaya tayo pinakagalitan ay dahil mali rin yung approach natin. Nakikipag-away tayo. Hindi persecution yun. Or let's say it's also persecution, but it's a self-inflicted persecution. Naalala ko na minsan, kami po ay nangangaral sa isang lugar, at pagkatapos yung ating approach, mga kaibigan, mga kapatid, ay medyo hindi maayos. We were not preaching the Word of God with love. We were preaching the Word of God to compete, to fight with others, to argue with each other. And then after po nung aming pangangaral, pinagbabato kami, mga kapatid, mga kaibigan. Pinagbabato yung tinitira namin. At naalala ko nung mga panahon ngayon, nag-iiyakan yung mga kasama ko. And then when I prayed, I said, Lord, thank you because we are being persecuted. And now I realize, as we mature in the faith, na-realize ko mga kapatid that we were not persecuted because I was preaching the truth. We were being persecuted because of my approach, that there was no love. Pero syempre, iba rin yung kalagayan na when you are already preaching the Word of God with love, you're doing things out of love, still, you can experience persecution. Imagine Jesus Christ. Mga kapatid, the best example, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. All His actions, all His words, all His intentions is because of love. And yet, He was persecuted, not accepted by the people. Kaya, Iba yung you were being persecuted because of your wrong actions or your wrong intentions or your wrong approach. And posible pa rin na ma-persecute tayo because we are doing the right thing. And we are doing it out of love. Okay? So yan po ay hopefully na dun tayo sa we are being persecuted because we are doing the right thing and because we love and we care for people. And yet, after all the love that we are able to share, all the love that we are able to express, all the, yung pinag-isipan natin mabuti, how we can do it well, and yet they still hate us, ito yung sinasabi ng Panginoon. Na you will be persecuted as you stand for the truth. Okay? Baaring may mga nanonood ngayon, sumusubaybay, na you can experience that in your family, because you have known the truth, you are being persecuted. You're being persecuted by your family, your own family. They are making it difficult for you. Baka meron po mga na nagtatrabaho ngayon na you've learned the truth, you've learned about the Sabbath, you've learned about the teachings of the Bible, and now that you want to walk faithfully sa ating Panginoong Diyos, you are being persecuted by your company. Okay? You are being persecuted. They are making it difficult for you. Okay? Because you're standing for the truth. Okay, mga kabin, mga kapatid. So, ito yung mga mangyayari. At darating pa sa panahon na maaring tayo ay dalin, katulad ng mga nangyari sa mga reformers. Remember, Dark Ages for 1,260 because why? Why is it considered the Dark Ages? Because the Bible was not available in the hands of common people. Okay? Hindi mabasa.
hindi nababasa. At maging yung mga tagapagturo noon, they don't have access. They only have access to traditions. They only have access to the things that are being laid down to them or binababasa kanila. They don't have access to the Word of God. They are not able to read the truth. Dark Ages. But when some people had the chance to hold the Bible, to study the Bible, they stood up for Jesus. Na kahit na sila ay ma-persecute, mawalan ng trabaho, mawalan ng atensyon, mawalan ng mga benefits at marami pang iba, they were willing to stand for the truth no matter what. And this is what it means to stand for the truth. At alam niyo mga kapatid, when you stand for the truth, it will not always end well. Let's say, it will not always end well in this world. Okay? In this world. But of course, as long as we are with the Lord, we know that all things work together for good to those who love the Lord. Even if it means we go through difficult situations and difficulties in life. Okay? We believe that the Lord knows best why He allows things. But ang point ko mga kapatid, hindi laging favorable ang magiging respond ng mga tao sa paligid natin when we stand for the truth. May mga alam ako, mga kaibigan, mga kapatid, that as they stand for the truth, for integrity, as they stand for the right thing to do, ano nangyayari? They will be thrown to a different place. You know, the leadership do not want to work with somebody whose principle ay stands for integrity. May mga nangyayaring ganyan. Ano po? Papatapon na lang, dadalhin sa ibang lugar. Nangyayari yan mga kaibigan, mga kapatid. But at the end of the day, iba yung joy that you have stood up. You stand for the truth, no matter what. But again mga kapatid, we cannot do this on our own. We need the grace of God. Kasi bakit mga kapatid? Darating ang panahong mahirap, darating ang panahong mapanganib, at pag dumating ang mga panahong iyon, tayo'y pahihirapan, tayo'y mahihirapan, tayo'y sasakit ang katawan, tayo'y sasakit ang mga utak, dadaan tayo sa maraming mga pagsubok ng buhay that will make it very difficult for us. And sometimes, mga batid, ang mangyayari talaga, we will be hurt physically, mentally, socially, even our families will be affected. Lahat yan mangyayari, mga batid, as the Bible declares that there will be persecution, and that's why we need to continue to know the truth, to know Jesus Christ. And that's why, mga kapatid, we are invited to stand for the truth. But as we stand for the truth, persecution will come. Okay? Mangyayari ang persecution, but we have nothing to fear because God is with us. Amen? Amen? So, sa mga humaharap po sa mga persecution ngayon, sa inyong pamilya, sa inyong company, or whatever na inyong hinaharap na persecution, or maybe even in your church for standing for the truth, just pray to the Lord. Make sure that you are standing for the truth. Okay? Make sure that you are reading the Word of God. Because you cannot stand for the truth if you have no access, if you're not reading ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So, again, number one, mga kapatid, there will be persecution. May mga pagsubok. At ito ay hinarap ng ating Panginoong Jesucristo, hinarap ng mga disipulo, hinarap ng mga early Christians, hinarap ng mga reformers during the Dark Ages. And we don't know, mga kapatid, mga kaibigan. Well, in some places, it's still happening. And tayo po, sa panahon natin ngayon, as we are in the last days, it can happen as well. And that's why we need to continue to come to our Lord and Savior Jesus Christ. So number one, there's persecution. Number two, as we stand for the truth, we look at the persecution, kasi kaya nga po we are being invited, we are being encouraged to continue to stand for the truth. You've come to know the truth, you stand for it, persecution will happen, you continue to stand for Jesus, and we need to look at the persistence. Second letter P, persistence. We need to have persistence. Okay? Kailangan nating magpatuloy. At katulad ng ating mga disipulo, sa Acts 5:29, ang sabi nila, we ought to obey God rather than men. Ang kailangan pala nating mapanghawakan ay manghawak tayo sa ating Panginoong Diyos kesa sa sinasabi ng tao. At ito, mga kapatid, ang konteksto nito, when the things of this world already contradicts with what the Bible says,
That's the time that we should say these words. We ought to obey God rather than men. Ito yung mga panahon na sasabihin natin, maninindigan ako sa katotohanan, anuman ang mangyari. And so there should be persistence. Bakit mga kapatid? Matites ang ating patience, matites yung ating endurance, matites mga kapatid ko yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano natin kakilala ang ating Panginoong Diyos, we ought to obey God rather than men. Pag dumating ang panahon na ang sinasabi ng mundo ay taliwas sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, kahit nang ibig sabihin nito mawalan ng trabaho, mawalan ng benepisyo, mawalan ng sahod, mawalan ng kahit ano paman, we ought to obey God rather than men. Sabi ni Ellen White, in every age there were witnesses for God, men who cherished faith in Christ as the only mediator between God and men, who held the Bible as the only rule of life and hallowed the true Sabbath. Mga kapatid, in every age, and even now, especially in this world of compromise, in this world na marami ng mga tao, they do not want to believe in God. Marami ngayon sa mundong ito, they are too much into materialism, secularism, postmodernism, at marami pang iba, mga kaibigan, mga kapatid. We are being invited to stand for the truth, no matter what. Alamin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi pwede yung kung ano yung convenient sa atin, kung ano yung maganda lang sa atin, ano yung okay lang sa atin, ano yung komportable lang tayo, ano yung mas mag-fit lang sa atin, yun lang ang ating susundin. Alam niyo mga kapatid, that's what's happening in this world today. Yung truth ng Bible is depende na lang kung ano yung applicable sa'yo, kung ano yung convenient sa'yo, kung ano yung mag-fit lang sa schedule mo. Kung hindi nag-fit sa schedule mo yan, okay, well, at the end of the day, it's the choice of the person. But mga kapatid, as we stand for the truth, we are to be persistent. We need persistence. We need to continue to walk by faith. We ought to obey God rather than men. Even if ang sinasabi ng, alam nyo, meron tayong isang kwento, meron akong narinig na isang kwento, meron tayong isang kapatid, nalaban niya ang turo ng Sabat. At ang nangyari, dahil may trabaho siya ng Sabat, ang sabi niya sa boss niya, I will not work on the Sabat anymore. Ang ginawa po ng boss niya, sige, huwag ka mag-work ng Sabat, may kaltas ka. At ang nangyari pa, yung kaltas niya, doble pa. Kumbaga kung yung sahod niya ng 1 day, 2 days ang ikakaltas sa kanya. So, ang mangyari, 4 na Sabado sa isang buwan, 8 araw ang ikakaltas sa kanya. At alam niyo, sabi ng kapatid, ay di bali na. Di bali nang malaki ang kaltas at yung sahod ay sapat na lang para mabuhay. Dito ang mahalaga, tumatayo sa katotohanan. At alam niyo mga kapatid, later on, the Lord reward him. The Lord reward him, the Lord bless him, and he was able to continue working na hindi niya na iniisip yung mga bagay na yun, and yung boss niya ay ibinigay na sa kanyang off. But of course, mga kapatid, hindi lahat ng story will end like that. Kasi papag-aaralan natin, maging sa Bible, some end their lives. Some died because of standing for the truth. Pero ang point, mga kapatid, we are to stand for the truth. Kailangan natin magpatuloy kahit na mahirap na, kahit na mabigat na, tuloy-tuloy pa rin natin ginagawa. Tingnan natin yung mga Waldenses. Ay, grabe mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga Waldenses, they were so faithful to the Lord na ang nangyari po sa kanila ay they went to the mountain so that they can study the Word of God, they can copy the Word of God, and then distribute it to the city when they go down. Grabing ginagawa nito mga Waldenses. Talagang yung pagtatapat nila ay ganun na lamang. At yung kagustuhan nilang maibahagi ang katotohanan. At kahit nang ibig sabihin nito ay they have to leave the city so that they will not be persecuted. They have to write. They will do it. They will do it, mga kapatid. Ang point ko, mga kapatid, in order for us to stand for the truth, there are things that we need to sacrifice. Meron tayong mga kailangang isuko. May mga kasanayan tayo. May mga practices siguro tayo
na kailangan nating maiwan at isuko sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun makatayo tayo sa katotohanan. Tingnan natin si Wycliffe, mga kapatid, si John Wycliffe. Grabe mga kapatid. Ang buhay ni John Wycliffe napakatindi. Yung buong buhay niya, he translated the Word of God sa English so that the Word of God will be available in the common language of his time. At ang nangyari mga kapatid, ang salita ng ating Panginoong Diyos, binago ang buhay ni Wycliffe. At dahil doon, at naranasan niya at nakita niyang katotohanan ng kapayapaang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, nagpatuloy siya na kahit ano pa man ang hinaharap, kahit na siya'y being persecuted, kahit na ang ibig sabihin nito siya'y mamamatay, sa pagtayo sa katotohanan at pag-translate ng salita ng ating Panginoong Diyos into the common language of the people, he was willing to do it. Bakit? Pero paano nagsimula? It all started with knowing who God is. Yung makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Yung makilala natin what kind of joy He is able to offer us. At ito ang nagagawa pag tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, if we will just really give time, we will know what kind of God we are serving. And when we know the kind of God we are serving, that He loves us, He cares for us, and He gives us peace and hope and joy na hindi natin matagpuan sa mundong ito, I'm telling you, brothers and sisters, sa lahat po ng mga sumusubaybay, we will be ready to pass on the word, the message that we have learned and we have accepted. Okay? Kaya sabi sa Great Controversy, sabi ni Ellen White, the study of the Bible will ennoble every thought, feeling, and aspiration as no other study can. It gives stability of purpose, patience, courage, and fortitude. It refines the character and sanctifies the soul. An earnest, reverent study of the Scriptures, bringing the mind of the student in direct contact with the infinite mind, would give to the world men of stronger and more active intellect as well as of nobler principle than has ever resulted from the ablest training that human philosophy affords. Grabe mga kapatid. Ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos can really provide the wisdom, the knowledge needed para nang sa ganon, mga kapatid, yung ating mga kaisipan ay madirect. Why? Bakit nangyayari yun? Kasi according sa ating binasa, yung ating mga kaisipan, when it is in touch, direct contact with the infinite mind, it widens. It widens ang ating mga kaisipan, ang ating intellect, ang ating knowledge, mga kapatid. And I can say this to be very true. Alam niyo mga kapatid, I've been very open in sharing na I really struggle studying. Naalala ko noon, how I struggle so much with my subjects in class. Sobra! Ako'y hirap na hirap. At alam niyo mga kapatid, nung ako'y nagsimula ng makakilala sa ating Panginoon, I studied the Bible, I can say really that there's this 180 degrees na talagang grabing changes na nangyari mga kapatid. Na maging yung katalinuhan, kapayapaan, at maging kaalaman, ipoprovide niya. At yung mga concepts that I cannot understand before, the Lord will provide so that, He can use us for His glory. Kaya po mga kaibigan ko, mga kapatid ko, we need to go back to the Word of God. What gave these early reformers and even Bible characters, mga disciples, what gave them the strength to persist, to continue? Why? Because they studied the Word of God, it changed them, and by studying the Word of God, nalaman nila anong klaseng Diyos ang ating pinupuri at sinasamba. Tingnan nyo pa ito sa Revelation 2 verse 10. Grabe ito, ang ganda nitong pangakong to. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Ayan, warning yan mga kapatid, to the Church of Smyrna. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Ibig sabihin, may pagdadaanan talaga when you're faithful sa ating Panginoon. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. And you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Huwag daw po tayong matakot sa mga gagawin ng kaaway sa atin.
At hindi sinabi ng ating Panginoong Diyos na wala kang pagsubok na pagdadaanan basta nasa akin ka. No. Ang sabi ng ating Panginoon, you will be thrown into the prison. Ibig sabihin, mga kapatid, it's really part of our journey as we stand for the truth. Pero ang sabi dito, mga kapatid, be faithful until death, I will give you the crown of life. Basahin natin to. When the priest of Dionysius died, a crown was placed on their head in their funeral procession. Sa kamatayan, doon dinibigyan ng crown. John contrasts this earthly crown placed on the head at death with the crown of life placed on the heads of those who are victorious over the forces of evil. Grabe no mga kapatid, sa panahon nila, binibigyan ng crown, you know, when you're dead. Dito naman, sinasabi natin, Panginoong Diyos, even if you die, don't worry. Because if you're victorious, there's this crown of life. Ibig sabihin, mga kapatid, may buhay. That even death won't be able to defeat it. Because Jesus already defeated death. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we are to be persistent. We are to persist. Kailangan natin magpatuloy. Sa pagtatapat sa ating Panginoong Diyos, patuloy tayong lumakad ng may pananampalataya. At alam niyo, napakaraming kwento, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Mga kwento ng pananampalataya na kapupulutan natin ng aral. I'm inviting you, no? You can read books about those people who have given themselves to the Lord. Those who have walked by faith, they have given their lives to Jesus. They have decided, I will follow Jesus no matter what. I'm inviting you to read, stories like this. Yung mga taong halos wala nang makain, na sila halos mamatay na sa paglilingkod. Mga taong talagang they are giving it all for God's glory. And yet, even with all the hardships that they are facing, they were faithful to the Lord. Amen? Alam nyo, ito pong last trip ko, mga kapatid. May mga nakausap ako and I try to listen to testimonies of people, hear stories. And then I was talking with leaders no pong isang conference natin sa ibang bansa. And he was sharing with me na meron siyang nakausap na isang kaibigan at ang sabi daw sa kanya ay, now I am practicing reverse tithing. At sabi niya, ano yung reverse tithing? And then he asked me, have you heard about that, Pastor? Sabi ko, I have never heard about that. And then sabi niya, alam mo, yung reverse tithing, ibig sabihin, 90% is being given and 10% is what is left. Normally, yung tithe, di ba, 10% ang ibinibigay, 90% naiiwan sa atin. Pero dito ang ginagawa daw po nung nakilala niya, 90% is being given for the church, for the ministries, to help people, and 10% is left. Grabe mga kapatid. And this can only happen when we get to know what kind of God we are serving. When we get to know what kind of God ang nagmamahal sa atin ng lubusan. Ano po? Ito yung nangyayari lamang. And so that's the reason why we will continue. We will be persistent. We will persist no matter what. Magpapatuloy tayo. Hindi tayo magpapadala sa mga pagsubok ng buhay. Although mga kapatid, I know that when we go through trials and tribulations and persecution, it's not easy. Hindi madali. Pero ito yung panahon na kailangan nating manindigan sa katotohanan ano paman. At alam niyo mga kapatid, and this is what I always try to say to myself and to pray to the Lord, Lord, please give me the strength that no matter what, I will stand for the truth. Kahit sa mga meetings, mga kapatid namin, I always pray to the Lord, Lord, help me to stand for the truth. And even if it means, ako ay matanggal or ako ay maalis, it's okay. As long as I know, I stood up for what is right. Sinabi ko yung dapat na gawin. Because again, at the end of the day, mga kapatid, I love Jesus. I love the church. I always pray, mga kapatid, because this is not easy. Kasi syempre, alam nyo na, yung mga temptations, di ba? Na gagawin ng kaaway sa atin, papaisip ng kaaway, paano yung pamilya mo pag natanggal ka ng trabaho? Paano yung mahal mo sa buhay? Paano yung mga plano mo sa buhay? Papaisip sa'yo ng kaaway yan.
na magiging temptation for us not to stand for the truth. Okay? Paano yung mga mawawala sa iyo? Yan ay papaisip ng kaaway. But again, mga kapatid, sinasabi dito, even if we lose our lives in the service of the King, a crown of life will be granted to us. Amen? Okay? So, number 1, mga kapatid, as we study the lesson standing for the truth, we're looking at the persecution that happened before and will continue to happen based on the biblical text na binasa po natin. And then we look at persistence, na tayo'y iniimbitahan na magpatuloy pa, na mag-persist, magpatuloy sa pananampalataya. Throughout the centuries, men and women have been willing to experience martyrdom rather than give up their faith in Christ. Their sacrifice rekindles our courage. The story of their commitment to Christ renews our own commitment. Kaya maganda pag minsan, mga kapatid, na balik-balikan natin what happened to the disciples. Basahin natin how they stood up for their faith. Like Paul, pugutan siya ng ulo, but he never stopped preaching the word of God. Peter was crucified upside down. And there were many disciples who were martyred. Si Stephen sa banal na kasulatan, si Stephen, because of his faith in the Lord, pinagbabato siya and he died. At hindi lang yun sa mga reformers, we have John Wycliffe, we have Martin Luther, we have William Tyndale, at marami pang iba na humarap sa mga iba't ibang pagsubok ng buhay because of their faith in the Lord, but by God's grace, they persist. Sila'y nagpatuloy, sila'y lumakad sa pananampalataya. Why? Because they know whom they have believed. They know that they are standing for the truth. They are standing for Jesus, who is faithful and who promised that there will be a crown of life and we will be with the Lord forever. And now let's go to the last point. And number 1, we look at persecution. Number 2, persistence. And number 3, the reason why we can continue standing is because of the promise of God that He will protect us. Ulitin ko po dito yung protection. Protection. Look at Revelation 12:6. At bibigyan ko lang po kayo ng context. Ang nangyari po dito, when yung church is tumatakbo dahil sa persecution na ginagawa, ang nangyari po dito, the Lord prepared the place. Basahin natin, Revelation 12:6. Then the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God that they should feed her there 1,260 days. Grabe, mga kapatid, Kumbaga ang point, yung mga nananatiling tumatayo sa ating Panginoong Diyos, the Church of God who believes in the truth, who's standing for the truth, they fled into the wilderness. At ang sabi ng text, ito ay lugar na hinanda ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganon dumating man ang persecution, they have a safe place na sila ay makakapanatiling mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos, lumalim sa relasyon sa ating Panginoong Diyos, so that when the time comes that they will be tested and they will be put to death, they are ready. They can sing and be peaceful even at the face of death because of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? May protection, mga kapatid. Well, sasabihin natin, Pastor, bakit ganon? Kwento mo kanina, may mga disciples na sila'y namatay. Yung mga reformers, they died. Hindi naman sila na-protect. Well, if we're only looking at the protection as in preservation of our lives here on earth, then you're right. You're right. Kung yun lang ang pag-uusapan natin. Pero kung ang pinag-uusapan natin as in protection, as we are assured of our salvation, na tayo man ay mamatay sa lupang ito, may buhay na walang hanggan, then if that's the case, we are protected. We are assured of our salvation in Christ. Kaya nga, ang sabi sa John 14:19, yung last part, because I live, ako'y nabubuhay, you will live also. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kahit ako'y nabubuhay, kayo ay mabubuhay din. Okay? Mga batid, ibig sabihin nito, tayo man ay mamatay sa lupang ito, because Jesus
was resurrected, by God's grace, we will also be resurrected if we stand for the truth. If we accept Jesus as our Lord and Savior, we are protected. Mananatili siyang tapat, mga kapatid. Kaya sabi pa sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ang nangako ay tapat. At dahil nangako ay tapat, panghawakan natin ng may pag-asa, nang hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan, nang hindi nadidistract. Because the one who promises faithful. Alam nyo, sa mundong ito, marami sa ating mandaraya, marami sa ating magsasabing at mangangakong sila'y tapat, pero ang ending, mga kapatid, sila ay mandadaya, manloloko lamang. Ano po? Nangyayari yan sa maraming mga pagkakataon. Nangyayari yan sa business, nangyayari yan sa love life, nangyayari yan sa maraming pagkakataon, napapangakuan tayo, pero yung nangako, ang ending, napako. Ano? Nakaka-relate ba kayo dyan? O tayo mismo ganun, nangako tayo, tapos napapako. Ano, mga kapatid, as human beings. But the good thing about God, He is faithful. Yung pinangako niya ay kanyang tutuparin. When He promised that He will come again, He will surely come again. When He said that those who will die for the sake of the gospel will live and they will receive the crown of life, the promise is true because the one who promised is faithful. Ano po? Di ba parang baka may kaibigan kayo na ganun, na alam nyo yun, yung meron tayong kaibigan na alam natin na pag sinabi niya, pinangahawakan talaga natin na hindi, gagawin niya talaga yan. I know this person. He might struggle. Alam mo yun, yung he might struggle. He might sometimes, the promise sometimes might be delayed sometimes. Di ba? May mga kaibigan tayong ganyan na nangako. Pero we know that person so well na talagang tayo yung magsasabi na, alam mo yun, yung iba napapagod na maghintay. And yet tayo sasabihin pa natin, hindi, I know this person. I know he will be true to his promise. Di ba? May mga ganun tayong kaibigan. How much more God? But of course, mga kapatid ko, the only way to know that He is faithful is to know Him, that He is truly indeed faithful. At paano natin malalamang siya'y tapat? Of course, sa pagbabasa ng Biblia, nalalaman natin siya'y totoong nagmamahal, siya'y totoong nagtatapat. At hindi lang yun, sa bawat karanasan natin sa buhay natin, ito mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ay magpapakita at magpapatunay ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. And that's why, for every experiences that we are facing, maliit or malaki, matuto tayong magtiwala sa tapat nating Diyos. Matuto tayong magtiwala sa Kanya na nagtatapat sa atin kasi ang Kanyang pangako ay totoo. Maaring may mga humaharap sa mga pagsubok ngayon. Maaring may mga may problema ngayon. And you are being tempted to do something. I pray, I hope and pray, we will remember that He who promised is faithful. Naalala ko isang kwento ng isang kabataan na siya po ay, alam niyo yun, he wants to be promoted in the work dahil ito yung makakatulong sa kanyang pamilya. At ang nangyari, isang araw, sinabihan siya ng boss niya, okay, alam ko na gusto mong ma-promote at ito yung makakatulong sa pamilya mo. At nakarinig ko na yung pamilya mo, you are already struggling financially. Ito lang ang gagawin mo, simple lang. Ngayong gabi, may darating dyan na 10 box. Ang ilalagay mo lang sa report mo, 1 box lang ang dumating. At yung 9 na box, itabi mo. Okay? Yun lang ang gagawin mo. Simple lang. Simple lang. And then you will be promoted. At alam nyo, itong ating kapatid na ito, siya ay siyempre, alam niya na ito'y pagsisinungaling. Ito'y pandaraya. So he prayed to the Lord. At ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, kinabukasan, nilagay niya ang report. Ang linagay niya ay 10 box talagang dumating. Linagay niya 10. At ang binigay niya ang report sa kanyang boss. At ang sabi niya, di bali nang ako'y, sa prayer niya, Lord, di bali na ako'y matanggal. But I cannot afford to be promoted just because of lying.
At nung binigay niya ang report sa kanyang boss, o sabi ng boss niya, "Oh, ano nangyari?" At sabi niya, "Sir, I cannot do this because this would mean that I will stand for the wrong. Hindi ko po magagawa, masikmura, na yes, my family will be provided, pero ako ay nagsinungaling para lang mangyari ito. I'd rather stand for the truth, sir. At kung mawala man, matanggal man po ako sa work, it's okay po. O kung di man po ako ma-promote, it's okay po." At alam niyo mga kapatid, nung narinig ito ng boss, the boss smiled. The boss was very happy about what happened. At ang sabi niya, "Alam mo, sa inyong lahat, inoperang ko ng ganyan, ikaw lang ang nagsabi ng totoo. At dahil dyan, you got the job, you are promoted." Grabing kwento mga kapatid. But of course, lagi ko po itong sinasabi, not all stories will end like that. May mga ilan na dahil sa kanilang pagtatapat, matatanggal sila sa trabaho. May mga ilan na dahil sa kanilang pagtatapat, hindi sila mapopromote. But at the end of the day, mga kapatid, He who promised is faithful. Yung oras ng Panginoon, hindi natin oras. Yung kanyang kaisipan, hindi natin kaisipan. Ano man ang maging karanasan natin, as long as we stand for the truth, I hope and pray mga kapatid, panghawakan nating tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ako po, sa aking mga karanasan, I can testify that truly He's a loving and faithful God. Kaya naman mga kapatid, we are being invited to stand for the truth. But we need to know the truth. We need to know Jesus. Kailangan makilala natin siya kasi hindi tayo makakatayo kung hindi natin siya kilala na siya'y Diyos na nagmamahal sa atin. And again, the three-letter piece of our study, we look at persecution. That's why, mga kapatid, as we stand for the truth, persecution will come. But as we continue standing for the truth, we are reminded that we need persistence. Kailangan natin magpatuloy. And number 3, we are reminded that there's protection from the Lord. He promised that there's the crown of life. He's faithful and just. And He who promised is faithful. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ano man ang pagsubok, ano mang problema na inyong pinagdadaanan, I hope and pray we will stand for the truth no matter what. Sa maliliit, sa malalaking bagay, manghawak tayo sa Kanya. At siya'y Diyos na tapat at nagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga paalala na tunay ngang kayo'y Diyos at walang tulad ninyo na kayo'y tapat na nagmamahal sa amin. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming manatiling tumatayo sa inyo anuman ang karanasan at pagsubok, persecution na aming dinaranas sa buhay na ito. Lord, tulungan niyo kaming maging tapat, maging sa mga maliliit na bagay. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, we cannot do this. And so help us na patuloy na tumingin sa aming Panginoon Jesucristo. Lord, please give us the courage. Give us the strength. Give us the wisdom, Lord. Help us to read your word so we can continue to stand for the truth no matter what. Lord, purihin ang inyong pangalan because kayo po mismo ay nagmamahal ng lubusan sa amin. At salamat sa aming Panginoon Jesucristo na natiling tumatayo sa katotohanan at sa pag-ibig at naging dahilan upang nang sa ganon kami ay magkaroon ng assurance of our salvation. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain niyo po kaming lahat at anumang problema, pagsubok naming dinaranas, help us, Lord, to stand for you because you are standing for us. You are faithful to us. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po sama-sama tayong mananatiling tumatayo sa katotohanan anuman ang mangyari. May pagsubok o wala, kasiyahan o kalungkutan, kamatayan o buhay, promotion or wala, let's stand for the truth no matter what. Nawa po'y na-bless kayo, and please continue to share this program, at maraming salamat po muli sa mga nagpe-pray at nagsishare ng kanilang resources so that our ministry can continue both face-to-face and online. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod.